Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating tema na influential life. Marahil ito na po yung pinakahuli na topic about influential life. So, ngayong maga po ay pag-aralan po natin yung topic na ang may impluwensyang buhay. Paano ba nagiging may impluwensyang buhay natin? Alam niyo po, ang pagiging may impluwensya, ito po yung dapat at nararapat na katangian ng isang Kristiyano. Kasi kapag wala kang impluwensya, ay hindi mo ma-fulfill yung Great Commission. Amen. Paano mo gagawin yung Great Commission kung walang impact ang buhay mo? At ang buhay natin, nagkaka-impact yan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen po ba? Gaya po ng naibahagi ko noong unang mag-preach ako about the influential life, na ang buhay natin ay may impluensya talaga. Sa ayaw mo tayo, hindi, ang buhay na yan ay may kalakip na impluensya. Kaya lang, papalo yan sa dalawang bagay. It's either na mabuting impluensya ka o masamang impluensya ka. So, ang pagiging mabuting impluensya o yung positive influence ng isang tao ay, siyempre, nagmumula yan sa Panginoon. No? At ang masamang impluensya ay pag ikaw lang. No? Kapag ikaw lang sa buhay mo, wala ang Diyos, sigurado, isang papalo yan sa isang negatibong impluensya. So, dalawang impluensya lang. Kaya nga dapat tinatanong natin sarili natin, anong klaseng impluensya ang naibibigay ko? No? Positibo ba? Mabuti ba? O negatibo ba? O hindi tamang impluensya? Sige po, tayo po yung manalangin. Minsan pa, banal at makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat po sa iyo pong grasya at biyaya ng buhay na binigay mo po sa amin. Salamat po sa kalayaan po namin, pribileyo naming sumamba sa iyo, Panginoon. Salamat po. At sa mga salita mo, Panginoon, na amin pong maririnig ngayon sa umagang ito. Lubos po ang aming pasasalamat dahil minsan na naman pong katatagpuin mo po kami, kakausapin mo po kami through your words, Panginoon, at ang mga salita mo na kami naniniwala na ito yung magbibigay sa amin ng malaking impact sa aming pamumuhay. Kaya Lord, tulungan mo kami maunawaan ang mga salita mo na yun pong gustong ibahagi sa amin sa umagang ito. Bless mo rin pong yung lingkod, gamitin mo lamang pong isang instrumento para sa iyong karangalan. Sa iyo po namin, pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, puntahan po natin ang ating text doon sa James chapter 1, verses 19 to 27. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at patuloy sa pagsunod sa kautosang ganap, na nagpapalaya sa tao ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalilimot. Kung inaakala ninyo man na siya ay reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. Ang pagiging reliyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito.
Palain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, isa po sa background po ng text po natin ay pagkatapos talakayin ni Apostol James ang tungkol sa tamang tugon sa kahirapan. No, yun yung topic niya bago itong topic na ito. Yung tugon sa kahirapan ng buhay at yung gantimpala ng kahirapan na nagpatuloy si Apostol James tungkol sa halaga ng tunay na pakikinig at tunay na pananampalataya. Ito po yung kanila pong pinag-uusapan. So, ang mga talatang ito ay nagbibigay ng matibay na gabay. Matibay na gabay kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Lalo na sa mundong ito na puno ng kaluguluhan. Amen. Ito yung kanyang gustong i-deliver. Mahalaga ang pagiging may-impluensyang tao. Tama po ba? Una, di ba? Pag walang impact yung buhay mo, walang impluensya buhay mo, kailanman hindi mo magagawa yung pinagagawa ni Lord, which is the Great Commission. Kasi sino yung maniniwala sa iyo na si Kristo ay buhay, si Kristo ay naghahari sa iyo. 'Di ba? So, hindi natin magagawa 'yon. Ang pagiging may-impluwensya nga ng tao ay mahalaga para maisagawa natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Pero paano nga ba? Di ba natatanong, paano ako magiging may-impluwensyang tao? Paano magkaka-impact yung buhay ko? Sorbetes. Parang gumagalaw yung ano niya, yung battery. Hello. Okay. So, sa mensahe pong ito, malalaman natin kung paano tayo magkakaroon ng isang may impluwensyang buhay. Amen po ba? At pag meron tayong impluwensya o may impact yung buhay natin, tandaan natin, dito pa lang natin talaga mafulfilled yung pagkatawag natin, fulfilling the Great Commission. Yung mag-i-invite ka o mag-win ka, ay may dating ka. No? So, paano nga ba? Maging isang may impluwensyang tao para sa karangalan ng Diyos. Of course, siyempre naman, ang bagsak niyan, puro sa karangalan ng Diyos. Amen? So, bisa natin. Una, ang pagiging may impluwensya sa ating kapwa o may impluwensyang tao ay nagsisimula sa ating kakayang makinig. Amen. Ibig sabihin ng pakikinig dito, tingnan nyo, sabi niya sa verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Alam niyo po ang sinasabi dito kung ano yung klaseng o yung tamang pakikinig. No. Ang tamang pakikinig ay may pagsasagawa. Pag narinig mo ang salita ng Diyos, kailangan i-apply mo yung salita ng Diyos. Yun yung tama. Marami kasi na hindi tama yung pakikinig eh. Pag walang application doon sa mga narinig mong salita ng Diyos, maling pakikinig yun. Hindi tamang pakikinig. So, kailangan meron po tayong tamang pakikinig. No? Para yung impluensya ay idaramit sa atin ng Panginoon, yung impact sa buhay natin. Kasi alam nyo pa, ang Diyos lamang talaga ang may kakayahan na magbigay sa atin ng ganong katangian. No? Hindi sa sarili natin. Kaya sabi ng Biblia doon sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Kahit ikaw pa pinakamarunong na tao, mayaman na tao, without Word of God, walang impact buhay mo. No? Pinag-uusapan po natin dito, spiritual. No? Pag nagwiwin tayo ng kaluluwa, nagdadala tayo ng tao sa Panginoon, spiritual po ang pinag-uusapan po natin dyan. Kaya sabi niya, tayo po ay tinatawagan na maging alisto. Sabihin, magaling makinig, mabilis sa pakikinig. No? Sa panahon ngayon na napakahalaga ng pakikinig, ginagampanan natin ang isang mahalagang papel sa buhay ng ibang tao kapag tayo ay handang makinig.
Nabubuo ang malalim na ugnayan na tiwala sa pamamagitan ng aktibong pakikinig, maging sa tao o sa Diyos. No? Sa Diyos, kapag marunong kang makinig, nabubuo yung ugnayan, yung malalim na ugnayan ninyo ng Diyos. Parang ganito lang yan. Kung halimbawa, mag-uusap kami ni Sister Alvi, no? Nag-uusap kami, hindi niya ako pansin. Hindi mabubuo yung malalim na ugnayan namin. Hindi niya iniintindi kung anong sinasabi ko. Masasayang lang pagsasalita ko. Ganon din sa harapan ng Diyos. Kung nakikinig lang tayo, hindi naman natin sinasagawa, hindi mabubuo yung malalim na ugnayan natin sa Panginoon. Which is ang Diyos ang nagbibigay sa atin, nagdadamit sa atin ng impact ng buhay. Amen. Kaya marami pong Kristiyano talaga, walang dating yung buhay. Kasi hindi marunong makinig ng salita ng Diyos. Ang daming napakinggan pero hindi naman ginawa. Maling pakikinig po yun. At hindi mo yun talaga pinakinggan. Kasi pag pinakinggan mo ng tama ang salita ng Diyos, i-apply mo sa buhay mo. No? Ganyan po ang mahusay at magaling makinig ng salita ng Diyos. No? Sa atin namang pong kausap na tao, ang ating mga tenga ay dapat na unang tumatanggap ng impormasyon mula sa ating kapwa bago tayo magbigay ng opinyon. Marunong din tayong makinig dun sa mga tao na kinakausap tayo o humingi ng payo sa atin. No? Nabubuo dun yung isang mahusay o malalim na ugnayan. Ano ang sinasabi ng Bible sa hindi marunong makinig? Lagi niyo pong tatandaan, ang marunong makinig at maayos na makinig sa salita ng Diyos ay yung gumagawa ng mga salita ng Diyos. No. Ano ang sinasabi ng Bible kapag hindi ka raw marunong makinig? Ang sabi po ng Kawikaan, ito po ay sulat po ni Haring Solomon na pinakamarunong na tao noon, ngayon at sa darating, walang lalampas ng karunungan. Ang sabi niya, in Proverbs 13:18, kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. Yun naman ang laman ng Biblia. Pag binasa mo ang Biblia, ang mababasa mo dyan, sasawayin ka sa mali, no? At inspired ka dun sa tama. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. Ngunit, ang tumatanggap ng payo, o yung marunong makinig yun, ay mag-aani ng karangalan. Ibig sabihin ng karangalan dito, yung may impact ang buhay. May impluensya ang buhay. Pag marunong makinig ng salita ng Diyos. Kaya napakadelikado ng hindi marunong makinig, lalo na sa sinasabi ng salita ng Diyos. Bigyan ko po kayong halimbawa. Tingnan nyo, ang mga Israelita, yung travel nila sa wilderness, no, nangungusap ang Diyos kay Moses, binibigay ni Moses yung sinabi ng Diyos, hindi sila marunong makinig. Anong nangyari sa kanila? Lahat sila na nanggaling sa Egypt na hindi marunong makinig ay namatay doon sa wilderness. Kaya delikado po, napakadelikado ng hindi marunong makinig. Alam nyo mga kapatid, ang dami na nating narinig na salita ng Diyos. Ang dami na. Ilan na doon yung sinunod mo para magka-impact yung buhay mo. Alam nyo, nakasalalay po ang magandang kinabukasan at makaayos na kinabukasan natin sa ating pakikinig sa Panginoon. Kaya't sinabi niya, in Luke chapter 8 verse 18, kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati ang nakala niyang sa kanya. Sister, pakiabot mo nga yung thank you. Excuse me po. Sabi po ng Panginoon Jesus, kaya't pagbutihin niyo ang pakikinig ninyo. Kasi pag hindi ka marunong makinig, sabi niya, kung anong meron ka na nakakala mong sayo, aalisin sayo.
Ganun ka halaga ang pakikinig. So mga kapatid, ang tinutukoy pong maayos na pakikinig dito para magkaroon tayo ng impact o impluwensyang buhay ay yung pakikinig na may pagsasagawa. Tama po ba? Walang kwenta yung pakikinig na walang application. Hindi mo pakikinabangan yung salita ng Diyos na napakinggan mo kahit napakaganda, na hindi mo siya ina-apply sa sarili mo. Ulitin ko po, ang Diyos lang ang may kakayang magbigay sa atin ng impact ng buhay. Hindi tayo. Pag ginawa mo pang sarili mo yan, walang impact talaga yan. Kapag ginagawa natin yung Great Commission, yung utos ng Panginoon, na ikaw lang, walang impact yan. Walang dating yan. So mga kapatid, dalangin ko po sa Panginoon na tayo po ay pumunta doon sa o maging maayos tayong makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kung gusto mong maka-impluwensya ng tao para sa Panginoon, ayusin natin yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. Gawin kung ano ang nabasa, narinig mo ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang isang may impluwensyang tao ay may kakayang kontrolin ang kanyang emosyon. Ito, dito po, madalas ang tao bagsak. Kahit Kristiyano, dito madalas bagsak. Hindi marunong mag-control ng emosyon. No. Alam niyo po, mga Kristiyano tayo pero hindi tayo exempted sa mga problema, sa mga pangit na nangyayari sa paligid natin. Pero pag dumating ba yung pangit na pangyayari sa buhay natin, anong emosyon ang pinapairal mo? Siyempre, pag yung emotion mo hindi mo kayang kontrolin yan, iba yung magagawa. Basahin ko yung verse niya. In verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Ibig sabihin, ang tao kasi, pwede naman magalit. Pwede magalit. Sabi ng Biblia, pwedeng magalit, pero bawal magkasala. Yun ang sinasabing, dapat maroon tayong kumontrol ng ating emotion. No? Sinasabi na tayo dapat ay magbagal sa pagsasalita. Ang galit ay madalas na nagiging hadlang sa ating kakayaan na timbangin ang mga sitwasyon ng tama. Tama naman yan. Pag galit ka, hindi mo kayang timbangin kung anong tama at mali. Tama ba? Nangyayari ba sa tao yan? No. Kapag nagagalit tayo, madalas na hindi tayo nakakapag-isip ng maayos at nagagawa nating sabihin ng mga bagay na hindi natin intensyon. Kahit hindi mo gustong sabihin, pag galit ka, nasasabi mo tuloy. Amen? Kaya, tingnan nyo, paano magkakaroon ng impluwensyang buhay natin? Halimbawa, bigyan ko ng halimbawa. Sa mag-asawa, minsan, hindi natin napipigilan yung hindi pagkakaunawaan. No? Nagagalit ang bawat isa. Kung hindi ka marunong mag-control, nasasabi mo yung ibang bagay na hindi tama. Ang mahirap, naririnig ng kapitbahay mo, tapos sasabihin mo sa kapitbahay mo, uy, sama ka sa akin. No? Mapapabuti ang pagsasaman nyo. Kayo nga, magulo kayo eh. Di ba? Pag hindi ka marunong mag-control ng emosyon, kaya sabi niya, huwag agad magagalit. Amen. Kaya mga kapatid, dapat baliwalain natin ang galit. Palitan nito ng pagtanggap at pagmamahal. Pag galit ka, no, tanggalin mo yung galit na yun, palitan mo ng pagtanggap kung sino yung kausap mo at pagmamahal. Yun yung control. Yun yung ko-control sa'yo. Yung love. Amen. At makitungo ka sa mga tao sa paraang makakatulong ka. Kaya sabi po ni Paul in Colossians chapter 3 verse 8, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob.
Iwasan na ninyo ang panglalait at malaswang pananalita. No. Bakit ito yung utos natin ng Panginoon? Kasi hindi naman nakakabuti. Hindi nakakapagbigay sa atin ng isang buhay na maimpluwensya ang galit. Yan din ang mahalagang turo ng Panginoong Hesus sa kanyang sermon sa bundok. At ito po ay may kasama pang babala. Ang sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 22, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid, galit yan, napopuot, ay mananagot sa hukuman, babalayan. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sinadrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya napaka-delikado po ng mga bagay na to na dapat iwasan. Ang galit ay nagtatanggal ng magandang ugnayan sa kapwa. Tama. Tinatanggal niya nito ang magandang relasyon. Sinisira ng galit ang magandang relasyon sa kapwa. Kaya pag meron kang kinagagalitan, meron kang kagalit, sira yung relasyon mo dun sa tao na yon. Ngayon, kahit kapatid mo pa yan, kahit sino pa man yan, gusto mong dalhin kay Lord, dahil nagalit ka, hindi mo yan magagawa. Sira relasyon kasi. Amen? So, ang buhay na may impluwensya, kaya niyang kontrolin yung sarili niya, yung emotion niya. Kaya mga kapatid, dapat ganun tayo. Kasi ang banal na spirito, ang fruit of the spirit ay self-control. Kaya kapag wala kang banal na spirito sa buhay mo, ay wala kang control sa iyong mga emotion. Wala kang control sa sarili mo. So, yun po yung pangalawang paraan para po tayo magkaroon ng isang may impluwensyang buhay. Kaya mo dapat kontrolin ang emotion mo. No, lagi po tayong nakaharap dyan sa mga sitwasyon ganyan na matitrigger yung emotion mo. Pero ang gusto ng Panginoon para magkaroon ng impluwensya ang buhay natin sa iba, makita yung pagmamahal ng Panginoon, marunong tayong mag-control ng ating emosyon. Amen? Pangatlo, ang may impluwensyang buhay ay umiiwas sa kasalanan. Ang sabi po ng verse 21, kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong tahimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Ang kasalanan ay dumi ng ating pagkatao. Kaya kung gusto mong mahikayat ang tao sa Panginoong Hesus, iwasan mo ang pagdurumi. No. Parang ganito lang kasimple. Gusto ko pong magbigay lagi ng illustration sa inyo. Kung babad ka sa kasalanan, manghihikayat, manghiimpluwensya ka ng tao para kay Kristo, sino maniniwala sa'yo? No. Pag ang kabataan, babad siya sa pornography, babad siya sa kung ano-anong hindi maganda, hindi ka makakapag-ikayat ng tao. Hindi ka makakapag-impluwensya ng tao kay Kristo. Kaya dapat iwasan natin ang pagdurumi. Dahil ang kasalanan ay walang maibibigay na mabuti sa tao. Meron ba namang kasalanan na nakapagbuti sa tao? Lahat ng kasalanan nakakasama sa tao. No. Tingnan niyo po ang sinabi po ni Solomon in Proverbs 28:13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Mapapabuti bang taong makasalanan? Ang nabubuhay sa kasalanan, mapapabuti bang buhay? Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
Pero dun sa mga pinagsisisihan, tinatalikuran ng kasalanan, sabi niya, may kahabagan ng Diyos sa kanya. Pero dun sa mga lumalakad sa kasalanan, sabi niya, ay hindi mapapabuti. Kaya, ang kasalanan hindi makakabuti sa tao at hindi bubuti ang sinumang tao na babad sa kasalanan. Amen? So mga kapatid, sana matuto po tayong umiwas sa pagkakasala para magampanan po natin yung pinapagawa ni Lord sa atin. Ma-fulfill natin yung Great Commission. Magkaroon ng impact at influence yung buhay mo. Kung iniiwasan mo yung dumi, yung nagpaparumi sa'yo. Pero tandaan mo, balikan ko lang, kahit sino pa sa atin, pag hindi mo tinalikuran yung karumihan, yung kasalanan sa buhay mo, kailanman hindi magiging influence ang buhay mo sa iba. Paano ka paniniwalaan? Kung ikaw mismo, babad ka sa kasalanan. Pangapat pong paraan kung paano tayo magkakaroon ng maimpluwensyang buhay. Ang maimpluwensyang buhay ay may mabuting gawa. Dapat natuto tayong gumawa ng mabuti. Verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo inyong sarili. Ang mabuting gawa ay bunga ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Alam nyo ba, hanggat tagapakinig ka lang, wala ka namang aplikasyon sa salita ng Diyos, di ka makagawa ng mabuti. No? Wala. Dapat tayong maging tagapagtaguyod ng salita ng Diyos. Hindi lamang mga tagapakinig. Sa madaling salita, hindi sapat na umupo tayo sa simbahan at makinig. Hindi po sapat yun. Kailangan nating isagawa ang ating natutunan. Dahil ang tunay na pananampalataya ay pinapahayag sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya ang pagiging influential ay nangangahulugan na ang ating mga kilos ay nagtataguyod ng mga prinsipyo ng Diyos na nagdadala ng paglago ng ibang tao o sa ating paligid. Kaya sabi po ng James chapter 2 verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang gawa na tinutukoy po dyan, mabuting gawa. Kaya walang impluwensyang buhay kung walang good works. No, parang ganito, napakadaling pong illustrate niyan. Tandaan niyo po. Kung gusto nating maka-impluwensya ng tao kay Kristo, kailangan mamuhunan ka ng mabuti. Amen. Gawan mo ng mabuti yung tao na yon, madali siyang ma-impluwensyan sa Panginoon. Pero hanggat hindi ka gumagawa, mahirap talaga. Kaya napakalaga po ng ating process. Doon sa winning level po niya, meron pong tinatawag doon na 3I. Yung unang I, invest. Invite and ensure. Una, invest muna. Gagawa ka muna ng mabuti para maikayat mo siya kay Kristo. Para ma-impluwensyan mo siya sa Panginoong Kristo, kailangan ng good works. Kailangan nating gumawa ng pabor para sa kanila. No? Ang mabuting gawa ay layunin ng Diyos sa atin para makapag-impluwensya ka. Tingnan natin. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Ang purpose ng Diyos sa atin, alam nyo ba, gumawa ng mabuti sa kapwa. Dahil alam ng Diyos, hindi natin kayang impluwensya ng tao kung walang ganitong mangyayari muna. Tingnan niyo si Jesus kapag nung siya ay nagmi-ministry, hindi niya kaagad sinasalitaan. Gumagawa muna siya ng pabor sa tao. Tingnan niyo po.
Ang mabuting gawa ay mabisang paraan para ma-influensya natin ang tao kay Jesus Christ. Tingnan nyo. In Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At ano yung resulta? Kikilalanin nila si Kristo. Sabi niya, papupurihan ng inyong Ama na nasa langit. Bakit sila magpupuri sa Lord? Dahil dun sa mabuting gawa na ipinakita natin. Amen. Ang sabi po ng Kawikaan 3:27, ang kagandaang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Mabuting gawa yan. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Utos po yan, hindi po opsyon. Inutos po sa atin yan ng Panginoon. Huwag ipagkakait ang mabubuting gawa kung meron ka namang kakayahan. Kaya, tingnan niyo po, parang napakahirap mag-win, no? Kapag walang mga ganitong pamamaraan. Mahirap. Ang mabuting gawa ay susi ng ating magandang buhay. Okay. Pupunta na po ako sa panglimang paraan. Panglima, ang isang maimpluwensyang buhay ay hindi limitado sa ating sarili lamang. No. Ang sabi po ng text natin in verse 27, ang pagiging reliyoso na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ang tunay na pananampalataya ay ang pangangalaga sa iba, pagbibigay tulong sa iba. Ipinapakita nito ang ating malasakit sa mga nangangailangan at ang ating responsibilidad na maging tagapangalaga sa kanila. Dapat tayo maging handang tumulong sa ibang tao, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Dahil ang ating pananampalataya ay dapat nag-uugnay sa ating pakikitungo sa mga tao sa ating paligid. Ang sabi po ng 1 John 3:17, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang sila'y umiibig sa Diyos? No. Paano ka makaka-impluwensya ng tao sa Panginoon kung hindi nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Kapag kasi marunong tayong magbigay o tumulong sa kapwa, na ipakita natin ang pag-ibig ng Diyos. Isa po sa hadlang o problema kung bakit maraming Kristiyanong nahihirapan dito when it comes to pagtulong o pagbibigay. Kasi hindi nila alam yung principle o pagtulong at pagbibigay. No. Dapat alam natin yung principle. Ano ba yung principle ng pagbibigay at pagtulong? Sabi po ng Kawikaan, chapter 19, verse 17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Dapat ganito po ang pananaw natin. Kasi kadalasan, ang pananaw ng tao, pag sinabing pagbibigay at pagtulong, nawawalan ka. Yun ang pananaw ng tao. Siyempre naman, kung halimbawa may tutulungan ka, bibigay mo yung bawa, kung pera yan, talagang mawawala sa'yo. No, hindi natin alam yung prinsipyo. Pag hindi natin alam yung prinsipyo ng Bible, ng Panginoon sa pagbibigay, talagang hindi ka magbibigay, hindi ka tutulong. Pero sabi niya ang prinsipyo, ang pagtulong ay pagpapautang kay Yahweh. At siya ang magbabayad.
No. Pag si Lord ang nagbayad, hindi doble. Kaya niyang 100 times yung ibabayad niya sa'yo. Dapat ganun yung pananaw natin sa pagbibigay o pagtulong. Kapag kasi matulungin ka, ang mapagbigay at matulungin sa kapwa, napakalaki ng impluwensya niya. Lalo na dun sa tinulungan. Amen? Lalo na dun sa tinulungan. Pag tinulungan mo ang isang tao, malakas ka doon, magiging malakas ka. Yun yung impluwensya mo eh. No? Pero kung di ka marunong tumulong, di ka marunong magbigay sa kapwa, anong magiging impluwensya mo? At wala kang aasaan na magbabayad sa'yo, na higit na makakabayad sa inaakala mo. Ang sabi po ng Matthew chapter 25 verse 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Ang pagbibigay ay parang ang Diyos ang ating tinutulungan o binibigyan. Di naman kailangan tulong ng Diyos eh. No. Pagpapautang pa rin yan. Pagtataning sa Diyos ang pagbibigay. So mga kapatid, sa umagang ito, gusto po ng Panginoon sa atin yung maging may impluwensya tayo. Kasi kapag wala kang impluwensya, walang impact ang buhay mo, kahit ano pang gawin mo, hindi mo magagawa talaga yung utos ng Diyos. Lalo na yung inuutos niya sa atin na umayo kayo at gawin ninyong alagad ko lahat ng tao. Pag wala kang impact. Mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos para impluwensya ng tao kay Kristo. Kilalanin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Yan ang kahulugan ng Great Commission. Tayo ang gagawa para maganap ito. Hindi na siya. Sinong gaganap ng Great Commission? Sinong magpo-fulfill? Tayo. Para maganap yun, dapat yung buhay natin may impluwensya, may impact ang buhay natin. Pero paano kung walang impact ang buhay mo sa iba? Mga kapatid, para magka-impact at maging may impluwensya ang buhay mo, una, dapat marunong kang makinig sa salita ng Diyos. Ang marunong makinig, may pagsasagawa. Dapat marunong kang mag-control ng emotion mo. Dahil hindi tayo exempted sa mga sitwasyon na nakakabuisit talaga. Dapat marunong kang mag-control. Dapat marunong kang umiwas sa kasalanan. Amen. Ang kasalanan, dyan lang yan. Paglabas natin dito, ang kasalanan yan, naalukin ka na niyan gawin mo. Dapat marunong kang umiwas dyan para magka-influensyang buhay mo. Dapat marunong kang gumawa ng mabuti. Yaman ito yung pinili, yung layunin ng Diyos sa atin. At dapat marunong kang tumulong sa iba. Marunong kang magbigay. Yan po ang paraan para magkaroon ng impluwensyang buhay natin sa ibang tao. Amen? Ang pagiging tunay na impluwensya ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming tagasunod. Hindi yun. Kundi sa pang-araw-araw na buhay na nagpapalaganap ng mabuting halimbawa. Kailangan matutunan natin ang tamang pakikinig. Kailangan matutunan natin ang pagkontrol ng emosyon. Kailangan matutunan natin yung pag-iwas sa kasalanan. Kailangan matutunan natin yung pagbibigay o pagtulong sa kapwa. Yan po mga kapatid. Ang magbibigay ng malaking epekto sa buhay natin. Kaya sa halip na maging mainitin ang ulo mo, piliin nating magpakita ng pangunawa at pasyensya. Ang pagkakilala sa kung anong tama at mali ay hindi sapat. Kailangan tayong kumilos ayon sa mga aral ng Diyos. Kaya sa umagang ito mga kapatid, naway maging inspirasyon ng ating buhay sa iba. No? Maging inspirasyon
In a way, dapat nasa iyo yung 5 katotohanan na yun. Maging blessing ka sa kapwa mo, dapat meron kang katangian na ganun. Marunong kang makinig ng salita ng Diyos. Kontrolado mo, emotion mo. Umiiwas ka sa kasalanan. Yan po yung paraan para maging inspirasyon ng buhay natin sa iba. Sa pamamagitan ng ating mga simpleng kilos ng pag-ibig at pagkalinga ay may paparamdam natin ang pagmamahal ng Diyos. Lagi nating maipapadama yung pagmamahal ng Diyos kung ganun yung lifestyle natin. Amen. Kung matulungin ka, mapagbigay ka, mapaparamdam natin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya, inspirasyon yung buhay mo sa kanila. Amen. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo at sa oras pong ito, mag-reflect po tayo sa pamamagitan po ng awiting ito. Sa ating pong narinig na mensahe ng Panginoon, alam ko po na tayo po ay nahamon ng Diyos na sa buhay ang 5 mahalagang bagay na to. Kasi mga kapatid, hanggat wala sa'yo itong bagay na to, itong mahalagang katangiang ito sa buhay mo, never mong magagawa ang magikayat ng tao kay Kristo. Never. Amen. Sige po, tayo po'y mawit. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, kung anong ligaya nadarama, may pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito, narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Bisan pa Narito ang buhay ko, naming magpagana. Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah, Lord. Gaya po ng
naming inawit, Panginoon, narito po kami. Handa po kami magpagamit sa iyo, Panginoon. Pero Lord, may mga bagay po kaming dapat isalang-alang upang patuloy na magamit mo po kami sa iyo pong kalooban at naisin bilang instrumento, Panginoon, ng iyong pagliligtas, Panginoon, dito sa mundo. Panginoon, kilala po namin ang iyong masaganang biyaya sa amin, Panginoon. Lord, narito po kami, handa po kaming makinig ng tama sa iyo, Panginoon, upang magamit mo po kami ayon po sa iyong layunin. Narito rin po kami, handa po naming kontrolin ang aming sarili. O Diyos, narito po kami, handa naming talikuran ng kasalanan. Ito po yung mga balakid kung bakit hindi namin magawa yung pinapagawa. Narito rin po kami na handang, Lord, gumawa ng mabuti sa aming kapwa. Narito rin po kami, handa po kaming magbigay tulong, Panginoon, upang makita, Diyos, sa aming buhay ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo at kahabagan mo po sa tao, Panginoon. Lord, gamitin mo po ng aming buhay bilang instrumento, Panginoon, ng iyong kaharian, Panginoon, dito sa lupa. Lord, nawa, Panginoon, makayanan po namin maging buhay ang mga katotohanan ito, Panginoon. Tulungan mo po kami. Pag dumarating po sa punto, Diyos, na kami po ay magkakamali, Panginoon, tuwid mo po kami, Panginoon. Lord God, maraming salamat po. Patuloy, Panginoon, sa oras pong ito, sa umagang ito, marapatin mo po. Naibalik po namin sa inyo ang pasasalamat, papuri, kaluwalhatian, kadakilaan sa iyo pong banal na pangalan. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Sige po, atin na pong ihanda ang ating mga handog at ikapo. Tayong pong lahat ay muling tumayo. Aming Diyos, Ikaw nga po ang unang pumili sa amin. Ikaw nga po ang unang umibig sa amin. Dahil sa pag-ibig mo pong ito, Panginoon, kaya kami naririto sa umagang ito. At minsan pa, nais po naming tupdin, ganapin, ang isa sa mga utos mo, na anuman ang aming tinatanggap, ay muli po namin ibalik ito sa iyo, Panginoon, bilang pasasalamat at bilang pagpaparangal sa iyong pangalan. Ama, maingat nga po namin iuhulog sa mga boxes, Panginoon, ang aming mga handog, ang aming mga ikapo, and even our first fruit, O God. Lord, ang dalangin po namin patuloy, Panginoon, sa pamamagitan ng mga biyayang ito, Panginoon. Malayo pa po ang mararating ng aming iglesia. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga biyaya din pong ito, Panginoon, marami pa rin po kaming matulungan. Lalo't higit, Panginoon, maabot ang mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Katulad po namin ngayon sa umagang ito, malaya po namin napakinggan ang iyong salita na dapat, Panginoon, na ang mga buhay na ito na iyong inibig at pinili ay manatiling maimpluwensyang tao sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon, na nagdaramit sa amin, Panginoon, ang iyong presensya. Ama, dalangin po namin ang lahat ng ito, patuloy, Panginoon, pinararangalan ka namin, niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan sa pamamagitan po ng pagkakalupo namin ng aming mga ikapo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. It will come back to you. The best of
Press down, shaking together and running over.